pong ito ay tungkol po sa brain health. So, talakayin ho natin ang mga information na kung paano ang mga certain nutrients and lifestyle choices natin ay makakatulong magsuporta sa ating brain health. At ang mga brain boosting nutrients po ay tulad ng phospholipids, no? Ito ay mga major component ng lahat ng cell membrane. Ang cell membrane yun yung nakabalot sa ating isang cell. Di ba ang isang cell is microscopic? Hindi yan kayang makita ng mata because it is so tiny. Sa microscope lang natin yan nakikita. And yung mga pagkain tulad ng eggs, sunflower seeds contain phospholipid which are essential for maintaining cell structure and cell function. Yun pag-retain ng kanilang forma at trabaho sa ating brain. At aside from phospholipids, creatine. Ito ay nahahanap sa mga red meat, sa fish, and in smaller amounts sa plants. At so mas siya sa red meat and fish kaysa sa mga plants. This is also often associated with muscle health. But it also plays a role sa brain function by providing energy. So nakakasupply ito ng energy sa brain cells. At ang pagsusupplement nito has been shown nakaka-improve siya ng memory and cognitive performance, particularly sa mga vegetarian who may have lower creatine level. And crucial ito for cognitive function because nakatutulong ito mag-transport ng oxygen to the brain. And iron deficiency can lead to cognitive decline. Mihina ang memory, particularly in young children and women in childbearing age. And good sources of iron include yung mga lean meat, wala taba, puro laman lamang, beans, and pati na yung mga fortified cereals. And also, so aside from creatine, phospholipids, zinc, vital ito for neuroplasticity. Ano po ba ito? Which is the brain's ability to change and adapt in response to new experiences. Para madaling maka-adapt yung ating cells. Probiotic, of course, pag nabanggit na ang gut-to-brain connection, ang probiotic yan lalabas na naman sa ating i-discuss because very beneficial ang probiotic sa gut health at ito ay kadalasang nire-refer as gut-to-brain axis. So, ang probiotic is found in fermented foods tulad ng yogurt, kefir, and kimchi can support a healthy gut and it may benefit yung atin cognitive function and nakaka-reduce ng anxiety and depression. Kasi minsan, nai-imbalance ang ating good and bad bacteria sa katawan. Halimbawa nag-diarrhea kayo, so kadalasan yung mga good bacteria na dideplete. Also, when you take broad-spectrum antibiotic, so nadideplete din yung good bacteria because ang mga antibiotics is not selective. So, they will kill and destroy both good and bad. Well, siyempre pati good tatamaan. So, mararamdaman niyo yan pag kayo, halimbawa, while taking the said antibiotics, bigla kayong nagkaroon ng anal itch. Kala nyo may parasite kayo, but actually, napatay yung good bacteria. And sometimes sa mga bata, pag gumamit itong mga coamoxiclav, nakikita niyo dito sa gilid ng lips nila nagsusugat. That is also a clinical picture of a child na nadeplete ang good bacteria. So kailangan pakainin niyo ng probiotic. Both probiotic and prebiotic. Prebiotic is food of probiotic. Yung mga food that is rich in prebiotic includes garlic, onions. Ayan nasa kusina lang pala natin. So garlic, onions, leeks, asparagus, and bananas. Ayan hindi mga mahal yan. Mura-mura lamang po yan. But it is very nutritious and beneficial sa ating healthy gut. At nakatutulong ito mag-produce ng neurotransmitters tulad ng serotonin,
which is involved in mood regulation. Di ho ba? Ang serotonin ho ay galing sa amino acid which is tryptophan. Sa saging ho, maraming tryptophan yan. Pag pumasok ho yan sa katawan natin, matatransform ho siya into serotonin which is a happy hormone and mood stabilizing ho siya. Pero wag niyo hong puputulin yung magkabilang dulo ng saging. Nakadulo po, nandoon po yung tryptophan. Herbs and spices, si rosemary, ito ho ay linked, ayan, to improve memory and cognitive function. Ito hong active compound na rosemary called rosmarinic acid is thought to enhance the brain function kasi nire-reduce na ang inflammation and ini-increase ho ang circulation sa brain. Ginkgo biloba also supplement to enhance memory. Nakaka-improve ho ito ng blood flow sa brain and meron din ho itong antioxidant properties. And particularly ho, popular ho ito sa mga traditional medicine for supporting cognitive function. Sage, itong herb na to has been shown to improve, sandali, balikan natin si Ginkgo biloba. No? Si Ginkgo biloba ho, bukod sa enhancing the brain circulation, this is also a blood thinner. Kaya ganito po, pag sasabi kayo ng history sa doktor ninyo, pati mga supplements na natural na sinasabi ninyo, lalo na ho kung kayo ay ooperahan. You need to tell everything. Bakit? Kasi ho, yung mga supplement, spices and herb na merong blood thinning effect, hindi ho alam nung mag-oopera sa inyo, ng surgeon ninyo, naka-blood thinner pa pala kayo, no? Tapos hindi niya alam naka-ginkgo biloba kayo. The operation might be very bloody. Tapos nataon, hindi nyo alam, full moon pa. Pag full moon ho, bloody ang operation, kahit simpleng bunot lang ho ng ipin. So, ganun ho. For those na hindi ho alam. Sage, nakaka-improve din ho ng memory and cognitive function. Nai-inhibit ho kasi yung breakdown ng acetylcholine, a neurotransmitter that is involved in learning and memory. So, basta ho sage, nai-inhibit ho yung breakdown ng acetylcholine. Kaya ho nai-improve ang memory and cognitive function. Now, yung mga lifestyle factors po for brain health, syempre ho, hindi mawawala ang exercise, physical activity. Syempre ho, kilos kayo ng kilos, nakaka-increase siya ng blood flow to the brain. At nakaka-promote din ho yan ng release ng brain-derived neurotrophic factor. Isa ho itong klase ng protina na nakakasuporta sa growth ng mga bagong neurons and synapses. So, nagpo-form ho tayo ng mga bagong brain cell. And di ho ba ang isang cell? So, meron yung neurons and synapses. Yun ho yung dendrites. So, tignan niyo ho yung palad ninyo. Ayan ho, yung palad ninyo, yan yung neurons. At yung mga daliri niyo ho, yan ho ang mga synapses or dendrites. So, yan ho sa isa't isang brain cell natin, from one brain cell to another, para ho makapag-communicate yan, yung mga dendrites natin, which is yung daliri natin, or finger, kailangan ho mag-abot-abot sila sa isa't isa. So, pagka ho minsan, hindi mo maalala, ibig sabihin ho, hindi sila nag-communicate. And nangyayari ho yan, nauupod yung mga dendrites and synapses na yan pag may mga chemicals or substance ho kayong na-encounter, nakakain, nalagay sa katawan ninyo na tulad ho ng mercury, nasisira ho yung mga synapses na yan, nauupod, umiikli. And saan ho kadalasan merong mga mercury, heavy metals, o yung mga pasta ho natin sa ipin. So, di ho ba yung mga pasta na kulay gray, ayan, 50% mercury, 50% silver ho yan. And ang lapit-lapit ho ng location niyan sa ating brain o saan ho ba yung oral cavity natin? Nasa part ho ng ating head. Magkalapit lang ho sa brain. Kaya ho pag marami kayong silver amalgam filling, nadadamage ho little by little yung ating mercury. Because mercury is toxic. Nasisira yung ating brain cell. And ayun ho, yung mental stimulation. So, kailangan ho, nag-engage din tayo sa mga stimulating activities like Scrabbles,
reading, playing musical instrument na nakaka-build ng cognitive reserve. Mas nadidelay ho ang onset ng cognitive decline. At alam niyo, ang problema ho sa ganito is gusto mong ma-practice o ma-stimulate yung mental mo. Kaya lang ho, pag nag-iedad na ang tao, mas less na ho kasi yung interest niya doon sa mga bagay-bagay. Usually ho, pag nag-iedad, medyo passive na. Wala na ho yung gana mag-scrabble, wala na yung gana mag-play ng musical instrument, wala na gana ho magbuo ng mga puzzles to learn new skills, which is yan ho kasi yung mga bagay-bagay na yan, yung pagiging enthusiastic sa lahat ng bagay. Yan ho ay mataas na mataas during your kabataan, hindi ho sa katandaan. Pag matanda na ho, tamad na mag-isip kasi ho kulang na rin sa hormones. Kaya, also regular mindfulness meditation. So, ang meditation ho has been shown to increase yung atin hong gray matter in the brain, particularly ho sa mga areas involved in learning, memory, and emotional regulation. Nakakabawas din ho ng stress ang pagme-meditate, which is a significant impact on cognitive health. Breathing exercises. So, controlled breathing exercises such as deep breathing or pranayama can help reduce stress and improve yung focus ng mental clarity. And, ayan, syempre ho, hydration. Simpleng-simple pero nakakalimutan po natin ang hydration. Kakulangan ho sa tubig. Pati ho sugar ninyo tataas pag kulang kayo sa hydration. Staying hydrated is essential for brain function. As the brain is 75% water ho ang ating brain. So even mild dehydration can impair attention, long-term memory, and overall cognitive performance. So pag sinabi hong cognitive, kasama ho dyan ang ating memory, not only memory but also attention. We should aim for 8 to 10 glasses of water a day, but hindi ho dapat tansyahan yan. Hindi ho ba may tinuro ako sa inyong way of pagko-compute ng daily water requirement? So ulitin natin. Para sa mga newcomer, new listener, welcome po. No? So your weight in kilos times 50. So 50 ho, palagi ang inyong factor, 50. Ang makukuha niyo ho dyan, liters. But if you want it to convert in glasses of water, you divide it by 250. Kasi ho, ang isang basong tubig is 250. So yung lalabas ng numero is how many glasses or glasses of water ang kailangan nyo sa isang araw. Hindi ho lahat ng tao 8 to 10 glasses. And especially kung matangkad kayo or malaki ang body mass ninyo, you need more water who is compared to other people who is smaller than you. Electrolytes. So, in addition to water, kailangan din ho ang balance ng electrolytes tulad ho ng sodium, potassium, magnesium. Very crucial ho ito for proper brain function. Yung coconut water ho, bananas, leafy greens, makatutulong ho ito ng malaki for electrolyte balance. Caffeine and cognitive function. So, yung kape ho, actually ho, marami nag-iintay sa ating kape. Kaya lang ho, nakaproseso pa ho, intay-intayin nyo lamang po. Gagawa ho tayo ng kapeng natural at healthy. So, alam ko ho yan, dahil nung kami ho ay nag-aaral pa. Ang dami mo pang gagawin, nakita mo yung oras. Kakaunti na lang, papasok ka na naman. Puyat ka na, nag-aapura ka pa, ang dami mo pang babasahin. Alam niyo minsan, pag nagme-medicine ho kayo, minsan yung hindi niyo na ho makuhang basahin ng pangalawa yung topic na yun. Dapat ho, pag nag-discuss ang mga professor, makinig ka na. Kasi kung yung mag-e-exam kayo bukas, first time niyo pa lang ho babasahin yung topic dahilan sa nakatulog kayo sa likuran dahil sa puyat niyo kagabi, ay wala ho, babagsak ho kayo talaga sa medicine. Hindi ho ganun kasimple ang pagdodoktor. Intermittent fasting and brain health, karamihan ho ang aim ng nag-intermittent fasting is autophagy. Meaning, kakapromote dan ho ng autophagy. It is a process by which the body clears out damaged cells and regenerate new ones. So, na yung katawan daw ho natin ang mag-aalis ng mga damaged cell para ho mag-produce ng new cells. Iyan ho ang theory. But in reality,
mahirap kung abutin na umabot ho tayo sa condition na nag-autophagy na ho yung ating katawan. Bakit to? Ang reality ho doon is for you to reach that stage, it takes 72 hours. So, ilang araw ho yun? So, 24, 48, halos 3 hanggang 4 na araw po. Mabuti ho kung buhay pa kayo noon. Hindi pa ho kayo nagugutom, yung interval. Interval ho ang pinag-uusapan natin na kakain kayo after 72 hours. Wala na hong makaka-reach noon. So, baka ho imbis na autophagy, masira na ho ang ulo ninyo noon. So, and hindi ho maganda yung palaging lagpas-lagpas ho ang kain ninyo sa oras. Bakit? Magkaka-gallstone nga po kayo. So, naiisip nyo lang yung autophagy. Hindi nyo alam na mas basic yung mealtime. Dapat oras na para kumain ka, na yung bile mo prepare na for release ng inyong apdo. But it is because hindi ka kumain on time, ayun po, nag-curdle by itself and nabuo as gallstone. At ilang beses ho ba ang mealtime natin sa isang araw? Di ho ba mga nakalis is 3 beses? O 3 beses ho magka-curdle ang bile ninyo dahilan sa oras ho ng mealtime, hindi na naman kayo kumain kasi naka-intermittent fasting kayo. So, nakuha niyo ho yung point. So, everything should be in moderation. You might be aiming for something like autophagy, but kinalimutan niyo na ho lahat ng basic. So, mas basic ho ang magkaroon kayo ng bato sa abdo. Mas basic function ng katawan niyo during mealtime, rather than aiming for autophagy. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Kampo muli sa usapang Kikiki. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 9825, chronic insomnia na po dahil years na and almost monthly migraine attack during menstrual period. Dami pong health issues. Pero ang culprit talaga ay kulang sa tulog kaya parang abnormal ang takbo ng buhay ko. Matutulungan niyo po ba? Hindi ho bago na marinig na kayo ay may migraine attack. Kasi nga ho, lagi kayong puyat dahil baliktad nga ho ang oras ng inyong tulog or hindi nga ho kayo nakakatulog at kakaunti lamang ho ang oras ng inyong tulog. Ganun ho talaga pagka kayo ay puyat, yung mga vein ho ninyo nakadilate, nakavasodilate. And when you are having migraine, nakabuka ho o nakarelax yung inyong mga ugat. Kaya ho ang migraine, mararamdaman nyo ho parang pumupulso, throbbing. And you cannot say if it na migraine siya pagka ho bilateral. Migraine is always unilateral, meaning kung kaliwa, kung kanan. And throbbing. Hindi lang ho sa insomnia kayo pwedeng mag-migraine, kundi pati na rin ho pag may sipon kayo, pagka ho kayo na underdose sa coffee, di ba? So, pagka ho kasi coffee drinker kayo, heavy coffee drinker kayo, sanay na ho kayo sa 4 glasses of coffee in a day, then the next day ho, naka 2 cups lang kayo, di underdose kayo, kulang. So, ang tendency ho ng ugat ninyo, mamamaga, magre-relax, nakabuka ho siya. Magma-migraine attack kayo kasi nasanay na ho yung katawan ninyo sa 4 cups a day, which is lagi ho siyang nakakonstrict. Then, pag bigla ho yung nag-relax, kaya ho ang immediate fix sa migraine is what? Coffee. During acute attack, coffee is needed to immediately constrict your blood vessel. And yun nga po, so kaya hindi ho, may mga iba hong kahit uminom na ho ng pain reliever, hindi ho naaalis ang headache without taking a cup of black coffee. But syempre, okay lang, may laman ng tiyan because coffee is acidic. And dun ho sa insomnia ninyo, kailangan nyo magpalista sa amin para ho kayo makapag-detox. And also, hindi lang ho detox, makapag-blood cleansing ho. Kasi hydration, makukuha nyo ho yan sa blood cleansing and detoxification para naman ho sa liver. At ang maruming liver ho at dehydration can cause migraine.
Kaya kailangan ho i-fix natin yung inyong insomnia. It is very important. Lang po tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate po namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong symptoms. And sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program. Tapos yan hong dalawang yan ang root cause ng halos lahat ng sakit. Sabayan niyo na ho ng detoxification and blood cleansing program habang po naka-open pa ang aming buy 2+1. Bili ho kayo ng isang detox and 1 day blood cleansing. Malilibre nyo na ho ang vector scan.